Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Yeah! Come on! Yeah! Yes! Magandang araw! Ladies and gentlemen! Bakla, tomboy, transgender, transdirty, hello! Ano? Trans-dirty? Yes! Yung mga kasama ko mga transdirty, mga baklang kwan, yung kaparehas ko attorney, mga transdirty, sila po yung kagaya ko na maganda dati, maganda ang pagpapalaki, ganyan. Tapos, naging balahura, kagaya ko. Inimbento ko lang yung attorney. Trans-dirty. Fine. Trans-dirty. Magandang tanghali sa lahat. Welcome to Tambayan. Nandito po kasama natin ang bakla ng bayan. Yes, I'm back. Yan, Drew Olivar, Mildred, Natasha Jr., the third, the fourth. Yan po, Amanda Page, Pichi De Leon. Ang DWIZ text line natin, 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and on YouTube live streaming. Kung nakikinig na kayo, sumusubaybay sa amin, don't forget to like and share. Yes, share. Binabantayan namin yan. Oo nga. Tsaka sa mga nanonood ng mga taxi driver, hello, sa mga grab driver, sa nakikinig. Davao. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Tambayan. Wow, grabe naman. Attorney ha, yung nangyari dito sa kwan, pinagyayabang ko yung tarpaulin ko dyan sa may Valenzuela. Ay, Pumunta ganon. ako dyan sa kwan. Pinagmalaki ko sa kaibigan ko. Oy, sabi ko, meron kaming tarpaulin, pumunta kami. Sabi ko, billboard. yabang-yabang pa ako. Sabi ko, tapos hinahanap ko, nasaan yung tarpaulin ko dito? Ang laki, yung sa'yo, attorney na nandun. Ay, nandun na yung akin? Oo. Sabi ko, slight lang naman ako nagalit. Nasa yung sa akin, sabi ko. Ang lungkot ko tuloy na wala na yung mukha ko doon. Kaya ko na dumaan dyan. Kasi kakandidato si Mocha. Oo Yun nga. lang naman yun. Tapos attorney ko ka rin daw ha. May good news ha. Magsusulat ka na daw sa Abante. Abante. Oo. Actually, start today. Ay, ngayon? Today lalabas Wow, yung first column ko sa Abante. Mabuti pa kayo, diba? pati si TV meron din. Tapos Yeah, yung si sa Bulgar. Attorney ko naman, Attorney Nick, meron din Attorney, pasok mo naman ako, tagagawa ng Sudoku. Talaga? Ay, oo nga pala. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga dalawang bakla ng bayan dito. Mga magagaling sa numero. Ay, oo naman. Hindi nyo akalain si Blue. Oo. Hindi nyo Pakasan niyo ako dito sa kwan, yung diary ng kwan, dito sa DWIC. Ano yan, yung business mirror. Yung ganyan, ay, ipasok niyo kung paano magtinda ng coffee table book na kwan. Walang binabayarang tax. Charot. Kasi exempt ka, hindi ka aabot eh. Ay, ganun ba? Diba? Akala nyo tax Wednesday ngayon. Hindi naman wala. po. Wala Walang po si tax Attorney Wednesday. Nick. So bukas tutuloy natin yung tax Wednesday tsaka yung na rin about tax ng mga yung pinag-usapan natin kahapon yung sa Soji bills kung paano yung magbabayad ng ganito. So abangan natin yan bukas, tutuloy natin. So bago lahat, ano ba yung natin attorney? Ano ba yung pag-uusapan ngayon mga balita? O yun, attorney. Kawawa naman ng mga taga Mandaluyong. Dito sa Metro Manila, parte ng Metro Manila, walang tubig. Ano ka? Wala rin tayong tubig dito ngayon. Wala rin? Pasig, oh. Ay, dito? Ang west. Bali yung Kaya pala hindi na-flush yung tayo. Sabi ko na nga ba, nag-inspection ka na naman ng banyo. Ay. Okay. Nga, ang sinaservice ng, ano ba to, Manila Water? Manila Water po ang sinasabing walang tubig ngayon. Ang dinadahilan so far ng Manila Water ay critical levels na daw ang Lamesa Dam at yung ibang mga dams ngayon. Dahil nga sa El Nino phenomenon. Ito yung problema. Unang-una, predictable ang El Nino.
Di ba? They should have known this. Second, wala rin tayong warning. Di mo ba napansin? Parang last week, okay pa tayo and then suddenly critical levels Oo na. nga. Kasi attorney So, siguro, kaya nawawala ng tubig kasi tapos na tayong lumuha Ay, sa mga... natuyo tayo. tapos na tayong lumuha doon sa mga ginawa sa atin na panloloko. Diba? Ng mga... Sige. ganon. Interesado ako. Tapos ito Yung lamesa dam na yan, Torny, yung lamesa dam na yan, na dati ang dami-daming tubig niyan, di ba? Tapos bigla na lang nawala kasi nga natapos na yung panluloko sa atin. Ilang araw na tayo, ilang years na tayong umiiyak, kaya napupuno yung dati. Ngayon hindi na tayo umiiyak, kaya wala na. Tsaka madaming nasusunog ngayon, madaming burn, kaya kailangan ng tubig na ubos, binumbero. Ay, ganon. Gusto nyo ba bang bumalik yung Leninya? Lenin. Leninya! Bumalik ka, magbigay ka ng ng tubig ng Coca-Cola. I-grab mo na naman yun. Grabe to. Ang daming hugot. Ang dami talaga. Diba? Pack up na nga yung Sara Duterte show eh. Ay, Na ano nga. pa. Tinapos Diba? agad. Pero yung nga, ang sinasabi is itong, ang kabila naman, ang Maynilad naman, wala namang problema dun sa supply ng water. So, ang tanong is, bakit yung Manila Water lang ang apparently nauubusan ng tubig? Oo nga. Pare-pareho naman silang nanggagaling dun sa Oo. 3 dams. So, Parang may something. meron silang hindi na kinikwento sa atin. Oo. Pero in the meantime, suffering na tayo. Dito sa building wala kaming tubig. Ay, walang tubig. Alam mo, okay lang sana kung 2 oras lang yung programa ko tapos uwi na ako. Kasi sa bahay may tubig. Kaya pala Kaso walang nandito kape. ako matagal. Oo. So, ang grabe. hirap. Attorney, baka meron naman yung mga Di ba dati may nagtatago ng mga bigas? May nag-hoarding ng tubig. Oh, may Ay, mahirap yata yun. Diba? Mahirap yata mag-hoard ng Sinasabotage tubig. tayo. Oo. Wala kasing ulan ngayon, attorney, di ba? Magsampay ka nga uli. Oo Maglaba nga, ka. no? Hindi kasi ako naglalaba, Oo yun. nga. Pagka dun sa mga hindi po nag-gets yun, may problema kasi ako kadating naglalaba ako, pagka oras na ng sampayan, inuulan ako. Oo. Halos na yan, proven na po yung theory na yan, nakakailan Yes. na. Pinag-uusapan ko pa lang na maglalaba ako, kumukulimlim na. Oo. Kaya- Ang problema naman namin, pag naglalaba kami, napuputol yung sampayan. Lahat na lang, puro kamalasa kapag naglaba eh. Alam mo, Drew, medyo mamumroblema na ako dun sa sa Jetta mo pag napapati din sampayan mo. Ay. Lumalaki ng lumalaki ang Oo dami. nga, grabe. Hello pala sa kaibigan ko na nagpapahiram ng kwan. Secret, wag na lang natin pag-usapan. Okay. So, ayun, attorney, naglabas-labas yung mainstream media, no, na kung ano daw yung mga tipid tips para sa tubig. Anong titipirin ninyo? Wala nga tubig. Kung walang tubig. As in, zero Oo, talaga. naglabas-labas na ng tubig. Oo, naman ang Pasig, no? Tsaka Mandaluyong. Saan pa ba? Parts of Manila, parts of Yes. Quezon City. Nako, basta definitely. Ang laki ng area kasi coverage nga ng itong east side. Iyon ang Yung iba yun nga ang attorney dito sa problema. condo daw, nag-iigib na daw sila sa mga Oo. swimming pool daw. Kawawa yung mga nasa Oo. condo kasi iaakyat pa nila. Oo nga. Ang hirap So, naman ng ganyan. Kawawa naman. Kawawa naman mga taga-condo Manila. Ayan, katulad mo. So, lumalaki na ba yung muscles mo kakaigib? Ay, okay na rin attorney. Medyo, ayan. O, di, ayan, tipid May sa abs na siya. gym. Oo. May abs na yung arms mo. Yung arms ko, yes. So, paano ba magtipid? Di ba? Sabay-sabay maligo. Ay, sarap na. Ba? Tsaka yung kapag maganda na, no, wag nang paliguan yan, wag nang maligo, wag nang mag-toothbrush, yung mga kwan na lang. Yung mga chararot na lang dyan, no? Oo. Ako na ibalik Sabi yan. ni Greg Barcos dun sa ating YouTube live stream, election sabotage ang biglang water crisis dahil nasita ang 2 water supplier tungkol sa Manila Bay cleanup. Come to think of it. Medyo oligarchic yung Pero sino ba ang east side? MVP. Ang east side, ang Manila Water. Dati kasi, Lopez Group yan, binenta na nila.
So, ewan ko. Well, ano nga parang ang suspicious ng timing. Kaya yun lang nga. Meron talagang El Nino. Oh, yes. At talagang kulang tayo sa ulan. Kaya lang, yun nga, ang feeling ko, hindi tayo sufficiently na-warn. Di sana na medyo nakakapag-imbak-imbak ng tubig, ano? Oo nga. Kahit paano. Pero parang ano kayo ito na naman sinasabi na naman nila attorney na parang magsisi na kayo. Yan kasi magaling na presidente nyo kaya natutuyo ang mga kan, wala nang tubig na lahat na lang, attorney, sinisisi ang presidente kung tagtuyot, kasalanan ni Pangulong Duterte. Kung tagbahan naman, kasalanan na naman niya na parang lahat na lang. Parang close kayo ng Diyos na nakakausap ninyo. No? Yung mga tipong hindi pagligo ni TP, kasalanan pa yata ni Duterte, lahat yun. Ay, hindi naliligo? Ay, nakasi TP. Naputan meron na naman. Pagkakataon na TP. naman. Baka pwede naman makahingi ng kwan mo. Wala ring kwan. Nagkakaubusan na rin ng mantika. Baka pwede kuman dyan. Uy. Makabawi man lang ngayon. Okay. So, ano pa mga Sabi ni balita? Alvin, ay tama siya. Manila Water, diba, is Ayala owned, Maynilad is MVPs. Okay, thank you for the correction po. Wow. Pero Manood po si Madam Mocha sa ating Facebook Live. Batiin niyo naman. yes. Hi, Madam Mocha. Yan. Hello. See Huwag you kakalimutan, si Madam 181. Mocha po ay tumatakbo under the party list. AA Kasosyo, number 181 sa Balota. Siya lang. Isa lang. Isa lang talaga. Wala na iba. Papaalala natin, pag ang botohan po sa party list, isa lang po ang maaari nating piliin. Yes. So, kung mapupusuan ninyo, number 181 po. Oo. Galing ni Madam Mocha. Talagang pinagkakaguluhan talaga siya. Tsaka may nakita pa ako, singer talaga Kumakanta. Pinagkakaguluhan. Oo, pinagkakaguluhan, di ba? Sa Singapore. Unlike dun sa isa May dyan. mamamatay na naman ng inggit niyan. Oo, may mga nagpakalat na naman daw na libo-libo daw sila ang dumalo dun sa rally nila. Ay, yung kanila sa nag-stage daw kasi sila ng campaign. Ayan, campaign rally dun sa Hong Kong. Tapos walang nangyari. Attorney, grabe, nakakaya. Ang sinisigaw ng mga tao, Duterte! Duterte, ganyan. Tapos may kumalat pa na may kumalat pa na nakikipagkamay yung isang kandidato. Tapos yung babae, ayaw niyang pansinin, tinago pa talaga yung kamay. Partida yan, may pa-showbiz ek-ek pa sila na kunwari may love team pa sila. Naka! In a relationship, Chuva. Nanggaya na naman sila. 'Di ba? Meron yung kay Mocha tapos kay kay Glenn Chong. Oo, nakita nila nag-click, 'di ba? Ang cute Ang cute kasi. Ang cute kasi ng pictures na nakakatulong talaga pagka photogenic ka. Ano to? Yung si Agot tapos si Hilbay attorney. Anong pangalan ng kwan nyo? Yung kina Mocha tapos Glenn Chong, Mokong. Okay. Yung kina Agot tapos kay Hilbay. Bayag. Inadahan mo, hindi na kita napigilan. Marami kayo. Huwag kayo ganyan. Hindi siya magandang tignan kasi bayag. Di ba? Tigilan nyo na yung mga ganyan-ganyan yun. Hindi nakakatulong yung ganyan na pangkakampi. Anong makukuha namin na parang kung naging senator ka tapos naging asawa mo yan? Anong ay, naka! Pero hindi. Nakakatulong talaga kasi 'di ba election naman ngayon appearances matter. So yung cutesy pie pictures ni Mocha at saka ni Glenn, cute talaga tingnan. Cute talaga. Kasi una-una, yung colors nila na suot. Para talagang parang aksidente 'yon. Alam natin hindi planado. Pero nung nagchichikahan sila tapos hindi staged yung pictures. Tapos ang cute ng mga ngiti nila. Di ba? Kaya nga, hit na hit siya. Grabe yung inbox ko. Ang daming nagpadala. Attorney, ang cute nila. Oo nga, ganun nga. Kaya nga nakuha ako Kasi nga, nangyayat. Ayun. Sinaset aside ang boklo. So nakakatulong talaga na may itsura, photogenic, maganda yung kulay na suot, at saka may degree ng sincerity na lumalabas. Yung sa kanya, pilit na pilit? Ano to? Oo, dun sa I mean, hindi naman natin inaasa na magkatuloyan yung mokong na tandem. Pero yung
yung as a matter of getting people's attention. Kasi the name of the game dito sa election ay attention. Yep. Diba? Tingnan nyo nga, mamatay-matay sila, hingi-hingi sila ng debate. Yes. Okay, tingnan nyo yung timing pipilit sila talaga ng debate. Kasi pupunta sila sa Hong Kong. Ngayon, alam nila may problema talaga sa Hong Kong. Tinuloy pa rin nila. Ay, naku. Bakit? Kasi diba, ayun ang kwento. Nung last time na pumunta ako sa Hong Kong, kinikwento ng mga OFWs, kaway-kaway dyan! Hello! Sa lahat ng OFW sa Hong Kong! Sa mga na-meet ko dyan, hello! Minsan dadalaw kami ni Drew. Yes. Wala lang. Sa panaginip. Ay, feeling ko, attorney, no, na kaya hindi sila talaga gusto dyan sa Hong Kong. Diba, hirap na hirap sila makakuha ng boto dyan. Kasi nga, yung ginawa yata dati, yung hostage dati dyan sa Rizal. Yung Chinese tourists. Chinese. Siyempre, malapit sa kanila yon, diba, yung presidenteng yon. Kaya, issue pa rin sa kanila yon hanggang ngayon. Dahil, naging kwan yun dahilan ng iba dyan na parang natanggal sa trabaho, pinag-initan sila. Kaya hindi nila makakalimutan yan. Diba? Gising na yan. So, ang ano nga dito, plus yung kwento ng mga OFWs nun sa akin, na super todo bantay sila noon sa election kasi worried sila dun sa mga balota at overwhelming at the time presidential elections para kay beloved Pangulo, di ba? Beloved. Beloved leader. Iniinis ko kasi yung kabilang parlor Kasi sinasabi nila diktador. Sige, beloved leader. Kasi ganun sa mga communist countries Okay. Wala lang, pag-asar lang. Beloved leader. So nakakatuwa lang kasi 'di ba, yung tapos anyway, itong 8 or at least what's left of the 8, yung mangilan-ngilan na strugglers dito sa 8, naglakas loob, pumunta sa after defeated sila dun sa request nilang magpa-debate. Diba? Ang tingin ko, they were counting on that. Or at least they were counting on yung publicity dun sa, debate tayo. Tapos, duwag kayo, ayaw nyo magpa-debate, ganyan. They were counting on yung increase in interest sa kanila dun sa mga issue na yan. O kaya makapagpa-debate sila prior to going to Hong Kong. Di magkakaroon ng interest yung mga tao. Mali talaga yung basa nila na naman. Kasi, sige, attorney. Di ba? Unang lakas ni Duterte country yung based on the 2016 elections, 'di ba? Duterte country yan OFWs natin diyan na magigiting sa Hong Kong. Love ko talaga yung mga tao diyan kasi nakakatuwa sila. Tapos 'di ba? Pakita ka daw sa kanila, bro. 'Di ba? So, pupunta sila enemy territory yan. Wala silang wave na sinasakyan, wala silang interest, wala man lang issue na pwede nilang dalhin doon. Puro papaka-cute lang. So ano nangyari? Maswerte nga sabihin kung nilangaw lang sila. Ang kaso, yung ilan na nagpunta, mga Duterte pa. Nakakahiya, di ba? Na parang sila yata yung may sakit doon, attorney. Kasi di ba, kapag pumupunta ng Hong Kong si Pangulong Duterte, sabi na, may sakit siya, nagpagamot siya doon. Diba? Sino ngayon na mukhang may sakit? Kayo may masakit. May sakit yung kampanya nyo. Di ba? Wala. Kailangan nyo ng ding vaccine. Para kayong nilalayuan. Bakit? Di ba? Tawa tayo! Why? Di ba? So, tapos ang dami pang di ba? Ang dami pang nagpapakyut na sino ba tong reporter ng ABS-CBN di umano nagsasabing, dinumog sila. Dinumog daw talaga. Ang dami daw pumunta doon sa rally ng 8. Oo, ang dami daw. Mga singkit na bangaw. Nakakita na kayo ng gano'n, Chinese na bangaw. Hindi na nila pwede dayain. Ang daming videos. Oo, natatawa ako sa dami ng videos online. Nakikinukuhaan sila. Ano yung favorite mo doon? Ay, yung isa, attorney, yung talagang naririnig ko doon, attorney, na yung babaeng umiikot doon. Na sinasabi na parang, ito lang po, inisa-isa niya talaga. Grabe siya! Talagang pinakita niya talaga, angle talaga, 360 talaga na parang wala talagang takas, top view, bird's eye view. Bird's eye view, lahat na talaga. Talaga, ate, ano masasabi? Ate, ganyan talaga. Ayan, talagang man on the street interview si Ateng. Pero yung ang favorite ko,
Yung merong nag-i-interview kay Romy Macalintal, tapos pinapali sila. Ay, oo nga. Grabe. Nalungkot din ako. Medyo nahiya ako para sa kanya. Kasi, di ba, isa na nga lang nag-i-interview, wala nang umaaligid sa kanya Oo nga. masyado. Pinaalis pa! Tapos meron pa yung cutouts nila, attorney, na malaking ulo. Yung gano'n, na mukha ni Macalintal. Ginagano. Yun na lang yata sumusuport sa kanya. So happy! Kawawa sila. Well, di ba? Ganyan talaga ang eleksyon. You win some, you lose some. Guess mo kung saan pupunta yung Yes. 8. Alam nyo, sa totoo lang, diyan kayo nagkakamali, 8 diretso, no? 8 diretso, LP. Pupunta kayo sa ibang bansa na parang lolokohin nyo ang mga tao, papaikutin nyo. Hoy, para alam, kung hindi nyo alam, ang mga OFW ngayon, sila ang number 1 na talagang nakatutok dito sa ating bansa. Alam ang totoong balita, kaya hindi nyo talaga sila maloloko. Sila talaga yung talagang mararamdaman mo sila talaga na may care dito sa ating bansa. Kaya hello sa inyo sa mga taga Singapore, sa mga lahat na, sa mga taga Hong Kong. Kaya hindi nyo maloloko. Gising na ang mga Pilipino ngayon. So, ayan. Sabi ni Lori Membrebe sa YouTube Live, dinumog sila ng mga Duterte supporters pala. Oo nga. Kaya, parang tinulungan pa sila para hindi lang sila mapahiya. Bakla. Tapos attorney ngayon. May gusto lang ako i-open, no? Ayan. Bumulaga ang isang sawa sa loob ng inidoro ng isang residente sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Kahapon. May lumabas daw sa inodoro na sawa. Attorney. Kasi nandun na po ang 8 diretso sa inidoro. Kaya lumabas ang sawa. At anong sinabi ng sawa? Anong sabi? Sawang-sawa na ako sa inyo, sabi niya. Akala ko issue na naman ng Manila Water ito. Nasa loob na kasi sila na inodoro. Ayaw na niya, pati sawa, nagsawa. Sabi ko na nga ba, may hirit tong Cebu. Tinago na naman. Kasi narinig ko inodoro eh. Talagang dun talaga, kahit mga taga-ibang bansa, attorney, sabi, diretso inodoro, talagang sumikat talaga. Talagang tai-tai talaga. Sabi niya, ano ba? Grabe. Tabi-tabi. May kumakain ng lunch. Rico. Sabi ni Annie Gatchalian, Annie, Hong Kong pa, super solid Duterte to. Totoo. Nagkamali talaga sila. Ang tingin ko, hindi ka na magpupush ng ganong kalaking, yung ang dami ninyo, tapos nag-i-expect kayo, na dudumugin kayo. Basic campaign strategy yan. Pupunta kayo dun sa lugar na hostile. Unang-una, pag-iisipan nyo, pupunta ba talaga kayo? Kasi, enemy territory yan, hostile territory. So, huwag ka mag-e-expect na may crowd. Huwag ka mag-e-expect na may suporta. Pag pumupunta kayo sa ganon, sa enemy territory, ang ammunition nyo, yung dapat persuasive yung argument niyo. May charm offensive kayo. Meron kayong bit-bit. Ano lang yung bit-bit, yung mala showbiz ninyong agot kilbay. Nako. Tapos pumunta pa si doon, attorney, di ba, si Lenny? Ay, oo nga pala. May charm ba yun? Diba? Ay, madaming charm dyan sa Hong Kong. Pampaswerte. Pero, good luck charm. Good luck charm. Pero, may charm ba yun? Si Lenny, pumunta tapos gano'n na, nababahala ako. Nakakatakot. Diba? Matutuwa. May charm ba yun? Nako. Pero ibabalik ko yung last portion nung sagutan nila ni Mayor Duterte, ni Mayor Sara. Kasi, tama yung sinabi ni Sara mag-uumpisa si Madam Lenny ng laban, tapos pag hindi na niya kaya, yung mga alipores na niya ay magsasalita para sa kanya. Samantalang nung si Mayor Sara, fight, siya talaga lahat. Siya sumasagot, siya nag-iisip ng tinigilan na nga pinashutdown siya ng Mudra. Si Mudra Kels. At sinabihan na, tama na, di pack up na ang Sara Duterte show. But not before she made her point. Yes. Di ba? Nagawa ni Mayor Sara yung kailangan niyang gawin. Na ilagay sa lugar yung mga, mga pa-effect ng kabilang parlor. So, kudos pa rin. Kahit pack up na, yung kabila, wala na sila rin maaasahan na sa susunod na may Elizabeth Zimmerman na manggigit na sa inyo.
Tsaka attorney, parang nire-retract nga nila yung kwan nila, pinaglalaban nila dati na sinabi nila na gusto nila makipag-debate. Gusto talaga nila, pinipilit talaga debate. Tapos yung ganito na si Lenny nagsabi ng honesty. Tapos ngayon dinebate ni Kwan na parang tapos biglang ayaw pala ni Lenny, sinabi niya na ayaw niya. Urong Urong. Na parang, urong siya. nasa na yung pinaglalaban nyo na gusto nyo pala ng debate? Kung ito palang debate na to na informal pa lang na to, parang ayaw nyo na. Tapos, Diba? ang excuse pa niya is, ay kung may insultuhan, hindi na ako sasali sa ganyan. Ay, nako, madam. Kayo nag-umpisa. Insultuhan, Ginawa ninyong issue yung honesty. Sa madaling sabi, pag nung binanggit ninyo, basically ang sinasabi ninyo, may kasinungalingan Oo yung nga. kabila o nagtatago ng kasinungalingan. O hindi sila honest, di ba? So, huwag niyo sasabihin na on your part, walang insultuhan kasi unang-una, kayo po yung nag-allege. Oo, nag-allege. Na, Okay, kaya nagsimula na parang ang kapal naman mo pa. Diba ikaw nga ang may kwan eh. May issue nga. Kamali kayo, si Mayor Sara pa yung na ano. Oo. Urungan ba kayo nan? Diba? Tapos pinapalabas nyo pa na parang wag nang makipag-away ang kwan kasi second best leader. Oo. Parang ganon. Si ko na vice president tapos mayor lang ganyan. Hello, anak siya ng presidente. Okay, Yeah. maganda yung sabi ni Lea Laya Gacho. Totoong hindi namin nakikita at nararamdaman na sincere sila. Sa Pilipinas nga, hindi sila tumutulong kahit konti sa gobyerno. Tapos kami na nasa abroad, concerned sila. Oh my gulay. May gulay. Truly, di ba? Bakit? Yes. At saka, ang buong kampanya nila is geared on the, kunwari, makamasa Yes. sila. Di ba? Oo. Kitang-kita na natin. Oo. Paano kayo magiging sincere? Ito yung election lang kayo kumakain ng mami. Oo nga, tapos hindi kayo magchichinelas, bibili habayanas. Bigla ka tapos bibili ng magpapapaa. habayanas. Tama. Bigla May kayong pintura. interesado sa fishballs. Oo nga. Bigla kayong tusok-tusok the fishballs. While, yeah. No. Habang Alam kumakain, namin while, kayo. Oo. while eating. Huling-huli. Diba? Oo, wag na kayo umiyak while crying. Making use of the fishballs while eating. Ano yan? Making tusok the fishballs While eating. While crying. While crying over your ratings. ganon. Parang wala talagang problema yung I'm so ang nababahala hugpong, while worrying. Ganun dapat. Sa tingin ko, attorney, parang sinasadya lang talaga nila yan. Yung mga minamali nila para siguro para lumabas yung mga pangalan nila, mga kwan nila. Diba? Like ito, si Makalintal, sinabi niya na hindi daw dapat 56 ang maging retirement age. Ganyan. sa AFP yan. 56 Ganun ba? ang retirement age sa AFP. Tapos, ang gusto niya bakit parang daw? 70 kwan yata, parang gano'n. Oo. Wait, what? 70 plus yata, attorney, parang gano'n din. Sa AFP. Hindi kasi ang or 60. Parang 60 or ganun. 65. Ito yung problema eh. Kaya ako personally, hindi ako convinced na kailangan itaas yon. Kasi ang pagsusundalo is a young man's game. Ano talaga, kaya nga habang bata kayo, kukunin kayo. Kasi what does it need? Physical fitness, speed, agility. Talagang nagka-count yung youth mo. Tapos 'di ba habang tumatanda ka, lumalayo sa bakbakan. Yes. Kasi nga hindi na naaangkop yung abilities ninyo. So nagka-count na habang lumalayo kayo sa battlefield, yung leadership mo, yung capacity mo to take care of your men, yung strategies, yung ability mo na basahin yung laban from a distance. From a distance. Diba? So, pagka pinatanda nyo rin masyado, hindi na, diba, ang magka-count na lang would be more like survival. Oo nga. Hindi yun yung habol natin. We need them while they're young. Madami nang Doon sa namatay AFP, oo. na nakasurvive. Ano daw? Palagay ko, kulang ka sa tubig. Ikaw din, matulad ka kay Maria Rez. Ay, never. Ay, di ba? No? Marunong First ka. karate ako. Ika nga ni Tipi, marunong ka naman yata mag-moisturize. Yes, petroleum jelly. Diba? Magbabalik ang tambayan ng oras natin, 12:30 ng tanghali. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ.
Yeah! Come on! Yeah! Yeah! Aerobics! Para sa mga thunders. Ay, Mga tanyada! sobra ka. Love it. Nakapag-exercise na. Ganun lang. Hindi ba exercise. si Erin Tanyada yung nasa video na nakikipagkamay sa isang OFW na? Oo. Inisnub siya. Pinisnub siya. Tinago pa yung kamay ng babae. Grabe ka, te. Tinago talaga sa paa. Bongga ka, te, Nakaganyan ako. Mamatay ka sa Pero parang naawa na nga ako dun Oo. sa kasi nakakailang beses ng ganyan. Si Gary, meron siyang video na ganun. Oo nga. Na hindi naman sa Hong Kong pero dito. Pero 'di ba parang mahirap talaga yung ginagawa nila. Oo nga. Pero ewan ko ba, bakit sila ang words nga ni TP is, bakit sila nag-aaksaya ng pera? Oo nga. Madami silang pera. Ay. Kasi nga, kailangan pa nila ng pera. Suntok sa buwan. Di ba, attorney, na parang kailangan nilang crowdfunding, ganyan. Bakit kaya? Kasi may malaking pera. Oh, Feeling ko lang yun man ganyan. to liquidation ng mga campaign contributions. So, tuloy na lang natin. Ayan. So, Tama. ito pala, balikan natin, attorney, di ba yung love team na Hilbay tapos Agot Isidro? Itong si Agot Isidro, may pinost siya. Sinabi niya, akala ko Sarah. Sarah. S-A-R-A-H. Okay. Sabi niya. Yun pala, walang H. Sabi niya. Kasi nga, ang H stands for honesty. Nga naman, sabi niya. Sabi ni Agot yun? Sinabi, sinagot ka Ay, naman, attorney. nagaha mo ng Agot. Ang sinagot ka naman, attorney, kaya wala palang letter B sa pangalan mo. Kasi letter B stands for baby. Wala kang baby. Yun lang naman yung hindi ko naman sinabi na sanggol, ha? Baby, wala ka pang jowa, love team pa lang. Pero kung iisipin mo wala ka. Relationship na daw sila. Ay, in a relationship. Yun yung na. in-announce nila sa Hong Kong. Naka-status Obviously, na ba? hindi bumenta. Ay, wala. Oo. Na parang lalabanan nyo pa talaga ang Alda. Papalitan nyo ang Alda. Diba? Diba? Napalitan? Palitan nyo ang Alda. Try nyo. parang sinabi mo na rin na si Alden, si Hilbay. Walang ganyan. Nako, tomorrow pa, magtuturo pa kami ng soji. So, ayun po. Tapos may post pa siya, attorney. Ano sabi? Sa Agot na, ang ingay-ingay niya talaga. Wala talaga siyang ginagawa, kundi mag-finger-finger sa Twitter. No? Kung gaano tayo kahusay pumili ng Miss Universe, ganun din sana tayo kahusay pumili ng leaders. Pero ang mali mo kasi, si Catriona, hindi siya pinili ng Smartmatic. Ang ganda naman sagot mo. Hindi ko alam why they bother. Sobra yung clapback parati sa kanila. Sabi ni Imelda Castañeda sa ating Facebook Live, Blue, si Makalintal na lang ang gawin nating bala. Ay, kayo talaga. Kung abot siya pag pinas it niya, 70 plus ang retirement ng mga pinasa niya na 70 plus ang retirement ng mga military dyan bago siya ma-retire. Gawin mo muna natin siyang bala dahil di pwede sumabak sa giyera. Diba? Yun eh. Sabi ni Verum, no set, mokong pa rin. Mochong. Mochong, mas kwan talaga, genuine talaga. Kahit wala yung love team, pero yung mga ngiti talaga nila, genuine na genuine. At yan ang kailangan natin. Yung mga tulong, yung mga pagkikare nila sa mga Pilipino ay genuine na genuine. Kaya si Madam Mocha, tignan mo may pinost siya ngayon, attorney, na parang isa sa mga ipaglalabang ko ay ang death penalty. Susuportan ko sa mga heinous crimes, sabi niya. Dahil may mga nakita na naman tayong balita, attorney, dyan sa Lapu-Lapu City, may isang babae, binalatan ang mukha. Hindi lang prutas ang binabalatan. Ano kaya yung purpose nun? Kasi nakikita natin, yung iba, ang ginagawa nila, sinisira, china-chop-chop, di ba? Ang purpose nun ay para itago yung identity ng biktima. Mahirapan hanapin, mahirapan i-identify. Yes. Pero ito, ano yung purpose nito? Binalatan talaga. Ayon dun sa preliminary reports ng PNP dito,
talagang pinagtangka, meron silang tinitignan na tatlong suspect dito, no? Aswang? Na, pero ang aswang, di ba, Hindi tanggal naman. yung internal organs. Internal organs. Pero ito mukha eh. Oh, mukha kasi. Diba, Ay, inggitera yan. Baka babae. Alam mo, totoo yung ganyan. Oo. Sa pag-profile kasi, diba, matagal akong consultant sa NBI eh. It's particular teams, no? Yung isang, pag nagpo-profile tayo, yung mga crimes na nag-i-involve di umano ng muka. Yan. At it involves yung may prolonged exposure ka dun sa attacker. Aha. Usually, may personal yan. Ay. Pag mukha talaga. Ay, insecure. Attorney, ingat-ingat ka ha. Baka matanggal ang brain mo kasi madaming inggitera sa'yo. Hindi man lang mukha ko. Oo. Pwede naman mukha. Kasi masisira, boy, biyakin niya talaga, attorney. Pero grabe ito. Madami dyan. Mga inggitera. Mga babae. Mukhang kamachili naman. Oo. Oo naman siya. Oo. Ay. Hindi, pero totoo yun. Yung also, posible na, yun nga, drug-induced Yes. ito. Kaya lang pinlano nila eh. Ayon dun sa preliminary na findings ng PNP, ay nakamotor pa. Nung inabduct nila o kinuha nila yung bata. Ilang taon siya? 17? 16. Oh no, my gosh. Kinuha siya. Ka-age At supposedly, they cut her throat bago siya ginahasa. Throat? Yeah. Ginilitan siya bago siya ginahasa. Yun yung preliminary report nakita ko dun sa Ginawa sa namang mga- baboy, attorney. Oo. At tapos, it was after that na siya pinagsamantalahan, no? So this is a sex crime na murder. Tsaka, oo. Ay. So, ibang klaseng mindset ito, ha? So, talagang kailangan natin tignan kung drug-induced ito, mga addicts ito na may depresya na yung ulo. Oo. Or worse, ang worst nito is kung hindi ito drugs. Yes. Kung ganito talaga yung mga taong to. In which case, kailangan na talaga natin pag-isipan itong death penalty. Ako Oo hindi, nga. personally Yes. ayoko ng death penalty kasi hindi mo makorekt yung mga pagkakamali mo. Pero as a deterrent kasi, parang, ewan ko, ang sinasabi nila hindi ito deterrent, but I think we have to do something. Yes. Kailangan meron tayong gawin para i-address ito. Pero para sa akin, attorney, ako lang talaga. Kasi madami na akong experience. You know, pinatay din ang aking best friend, di ba? Oo. Ganyan. Na parang ang death penalty sa akin para yung death penalty para sa pain na sakit na nararamdaman ko habang buhay. Gusto ko nang patayin tong pain na to, no? At makuhang hustisya. Parang gano'n lang. Baklang-baklang. Pero hindi, nakikiramay ako kasi hindi Yes. biro yun eh. Kahit sabihin mo pang ang relationship ninyo ay pagkakaibigan, Yes. grabe yung loss, tsaka yung sakit na mararanas mo pagka Oo. lalo na yung ganyan paraan, yung alam mo naghirap, yung minamahal mo, Yes. alam mong naalala ko noon yung mga heinous crimes nga, yung mga like yung mga pinapatay yung Yes. magjowa, mga tapos malalaman mo tinorture mo na sila, Parang kay Glenn Chong, attorney. Glenn, di ba? Parang, Oo. di ba, ang sakit-sakit Nakaka-relate nun. ako dun. Paano kung kamag-anak mo yon, anak mo yon, magulang mo yon, malaman mo na pinahirapan nila Yes. yung mahal mo. Di ba, nasan yung Yes. pagkaganyan, maiintindihan ko. Kaya ako naiintindihan yung hiling na ibalik yung death penalty. Yes. So kahit ako personally, hindi ako sang-ayon doon, kung sang-ayon ang karamihan. Yes. At ang ating mga lawmakers, representante sila ng taong bayan, hindi rin ako hindi ko kaya kasing tutulan yung pagkaganyan, sunod-sunod mo makikita yung ganyang klaseng crimes. Yun nga lang, ang flip side na argumento dyan is, may namatay na nga eh. Oo. Pinatay. You're saying na murder is wrong. Bakit magiging tama kapag ang estado na yung gumagawa ng pagpapatay? Daw ko na lang, attorney, mag-pass na lang kung naging senator ka, attorney. Mag-pass ka ng bill na The Purge.
Sinong ipapurge natin? Yung mga hindi nag-moisturizer dyan. Parang gano'n, parang, oo, saya nun. The purge. Yung mga tax evader. Ang number kong kwan talaga yun, kapag may the purge, alam nyo na, yung si Mamoy. Parang no, pag tinanslate mo yung the purge, ano yun, purga, parang tinatanggalan mo ng Oo. bulate. Oo. Ang bansa, di ba? Mga dumi. Tama lang din, siguro. Ganito yan Hindi ako I don't think it's right. Pero naiintindihan ko. Yes. Kasi alam mo kung saan nanggagaling. Buti sana kung walang loss, walang pain ng nung pagkamatay, walang pain na alam mong naghirap yung mahal mo. 'Di ba? Tapos hindi mo natulungan, hindi mo na defend. Hindi mo na saklolo. Ang sakit-sakit niyan. Ang sakit talaga, attorney. So kailangan meron ding merong ease yung biktima o yung mga naiwan. Kasi mas malaking ang biktima yung mga yung mga those who have to deal with the loss afterwards. Yung victim patay na. Yep. Wala nang earthly pain. Pero tayo na nagmo-mourn, 'di ba? Ano naman yung hustisya para sa atin? Yung satisfied tayo, 'di ba? Ayan, so ayun nga po, yun, sa Lapu-Lapu City, may babaeng namatay, 16 years old yata yun, nakina ng adik, at yung mga adik, alam niyo naman, pinagtatanggol ng mga kaparaan natin, CHR. Hello sa inyo, kamusta po? May masasabi po ba kayo? At inuuna niyo na naman po yung mga death threats sa inyo, attorney. Ako nahihiwagahan ako dito sa mga death threats ng ating mga pare. Gusto ko malaman kung nire-report po nila as crimes at Mas uunahin nila ang media. Di ba, attorney? Oo nga, no? Ang inuna talaga nila. Di ba? Tapos, nakaka-worry yan, ha? Kung meron man death threats, paki-report naman po para pumasok yan sa crime statistics ng PNP at maimbestigahan. Ang worry ko kasi is, madali kasi magsabi na death threats. Yes, Halimbawa, si Maria Ressa, nag-claim siya na may death threats siya at saka rape threats. Hindi natin binabaliwala yung mga ganyan. Pero, kailangan ini-evaluate natin kung tinatawag na credible threats. Yes. Kasi may difference yan. Iba yung bitiw ng salita dahil bugso ng dibdib, ng damdamin. Galit ako sa'yo. So, meron kang sasabihin ako, mamamatay ka. May mga ganyan. Merong mga threats na wala kang intensyon na ituloy. Merong mga threats na may possibility na malaki na maitutuloy. Yun ang tinatawag natin na credible threat. So, ngayon, parang attorney yung mamamatay ka or ipapapatay ka. Parang gano'n. Or papatayin kita. Tapos, meron ng ginagawa or meron kayong reasonable belief na may ginagawa itong mga taong to para ituloy nga yung pagbabanta nila. Yes. Para maging complete. So, yun ang kailangan ini-evaluate. Kasi ang nangyayari is, na may nagsabi na mamamatay ka doon sa, let's say sa Facebook, sasabihin nila, hala, I have been threatened. Swipe na naman ang victim card, di ba? Tsaka pa boost na rin. Nako, talaga sabit talaga ang mga kawawa naman ang mga Year of the Pig. Hindi pala necessarily maswerte pagka Year of the Pig ka, no? So, sabi nga sa akin, balance pa rin kasi yun yung rule sa feng shui. Oo nga. Kaya, alam mo, attorney, ang daming may ayaw ngayon ng baboy. No? Talaga? Baboy. Di ba, pag katatanong mo, hindi ka kumakain ng baboy? Hindi nga daw. Oo, kasi vegetarian ako. Tapos, kapag si Gutok ang tatanungin, kumakain ka ng baboy? Hindi. Kasi Muslim siya. Muslim ako. Tatanungin yung pare, si Villegas, hindi ako kumakain ako kasi nag-aayuno ako. Fasting ako. Tatanungin ako, hindi ako kumakain ng baboy kasi nagda-diet ako. Tinanong si Pab, attorney. Sabi niya, no to cannibalism. Sabi niya, stop the hate. Stop discrimination. Sabi niya. Asal bahay mo? Bakit mo siya inaapi? Oo, diba? Wag na parang, totoo naman talaga, masyadong kawawa naman ang mga baboy, di ba? Bakit sila nalang pinapatay? Pero may kasalanan na naman siya. Ano na naman? Sabi niya, fake news daw si VG. Ano na naman?
Kasi may lumabas na survey. Itong survey number 3 si Yep. BG. Press release ng partido ng kampo ni Bongo. Ngayon, sabi ng Rappler yata yon at ibang mga pahayagan, ay bakit yung survey na yon wala doon sa website ng SWS na siya daw naglabas ng survey na yon. So ngayon alabasa na yung mga pundits diyan sa Twitter katulad ni na Heckler, ni na Pab, mga ganyan. Ay fake news daw, fake news. So sali naman yung iba. Ang Inquirer na nag-report ng ganun standing ni BG, tinanggal nila initially yung post nila sa inquirer.net. Tapos, lumabas later on at nabisto ni Senator J.V. Ejercito na totoo yung survey. At ang nag-commission ay si Jinggoy Estrada. Ay. Kawas, ang tweet pa ni Senator JV, ay kaya naman pala wala ako sa top 12 kasi si Jinggoy ang nagpa-commission. So incidental na number 3 si BG, pero pinoint out nila, itong nileak na survey na ito, number 3 si BG dyan. Ay, nako, pahiya na naman. So ngayon, itong mga taga-kabilang parlor, pinukuha nila yung pagkakataon na i-bash si BG kasi naglabas daw ng fake news. Kasi ang SWS din naman, sinabi nila, oy, hindi official yan kung hindi lumabas sa website namin. Samantalang totoo naman na naglabas sila. So later on, binabago na naman nila yung statement nila at ang sinasabi nila, basta hindi official kung ano. So yung pala, lumalabas, it's not for release. Totoong SWS nag-conduct, totoong kinomission daw ni Senator Jinggoy, pero hindi dapat for public release. So hindi fake news. Nga. Diba? Pab, may sasabihin ka pa, like yung 700,000 na hinihingi ng friend mo. Ha? Diba? Alam mo ba yun, attorney? Hindi ko alam. Nag-post siya. Yung 700,000 daw na, di umano, ayan, nakita ko lang sa post. Ayan, nag-iingat lang din naman. Na madami daw siyang pinagsenda na tinawagan, minessage, in-email ng mga senator. Ang nagkuha lang daw, ang sumagot lang daw ay si Risa Hontiveros tapos Bam Aquino para tulungan. 700,000? Saan kukunin yun, di ba? Natulungan daw, attorney. Wow, ang yaman na. Ay, yung ang lakas mo. 700,000. Oo, hindi. Pero ang masama niyan is yung parang pinapalabas nitong taong to na, kasi proud na proud siya, si Senator Risa at saka si Senator Bam tumulong ng ganito. Teka, ano bang gusto natin sa mga senador natin? Gumawa ng batas o magbigay ng charity? Oo nga. Trabaho ba nila yan? Na doon nga nangyayari, kaya nga nagkakaroon ng corruption kasi hingi tayo ng hingi doon sa ating mga public officials na hindi naman nila trabaho magbigay. Kaya nga may PCSO, kaya nga may at ganyan yung ginawa sa akin ni Madam Mocha Attorney. Dati nung nagpatulong ako sa kanya para yung ilapit yung isang tao. Madam Mocha, baka pwede mo naman bigyan to ng tulong. Sabi, ang binigay niya sa akin na ito, i-contact mo tong number na to sa PCSO, sa PAGCOR, sa ganitong charity, ganyan-ganyan. Kasi trabaho nila yan. So, yun hindi ka talaga magbibigay ng pera kasi kapag donation, magdo-donate ka, di ba? Baka may tax pa, attorney, di ba? 700,000 din. Oo. Di ba? May nagbayad ba kayo ng donor's tax? Every time. Ang galing-galing ni Drew. Natututo na siya na tuwing tax Wednesday kung papasok siya. Naghanap parati kasi ng loopholes ng mga kalaban. So, natututo kami. Natututo talaga kami. Salamat sa'yo. Diba? Pambansang bulpo. Kaya kayo din, nakikinig dapat kayo sa Tax Wednesday kasi yung mga ganyan, pwede na natin tanungin parate, oy! Yes. P! Ayoko kasi banggitin Dahil baka sumikat Oy, P, nagbayad ka ba ng donor's tax dyan? Nagbayad ka ba ng income tax dyan? Diba? Pwede mo sabihin yung pangalan niya. Pero dura-dura ka konti. Dapat meron pang yung hugot dun sa likod. Attorney, balikan natin to, yung daw, ebidensya daw ng mga pare, no? Ay, yung pala, sasabihin ko pala, attorney, itong mga pare pala, di ba, na parang hindi na nga sila nagsabi yata sa mga pulis, nagpa-blatter. Tapos, itong mga pulis na parang lumalapit pa sila sa mga pare para, bantayan daw sila. Pero ayaw nila. Ay,
Ano na huli? Ayaw? Ayaw nila. Iniwan sila? Oo. Hindi, kung daw sila, ayaw daw nila yung parang nandun sila, surveillance, na parang babantayan daw sila. Ayaw nilang ng police protection. Ayaw nila. Na parang, ano pang ginangaw-ngaw nyo dyan? Pero umayaw ba sila sa investigasyon? Ayun nga, attorney, nag-post nga sila. Ito nga yung parang ebidensya daw nila na text message. PI mo, ayaw mo sagutin tawag ko. PI ka, balimbing ka ding, testing yawa ka. Attorney na parang, sabi ko, ito hindi na yan, sir. Di ba? Tapos meron pa attorney pakisabi sa ulupong mong obispo na sila Villegas, pati na din sa mga kauri mong pari na sila Alejo at Reyes, pagsisisihan nyo kapag di kayo sumunod sa gusto ko, sabi niya. Yun, attorney. Pero sabi ko, parang gawa-gawa lang yan, attorney, kasi kung talaga yan, kung nagtitreat talaga yan, diretso yung PI, yun talaga, puta, ganun talaga, attorney. Bakit PI, parang di mo pa diniretso, parang may doubt pa, parang ganun, may doubt kami. Pero yung PI is not a threat, ha? It's not even libel. Yep. Kasi may ruling ng Korte Suprema dyan. Pero yung hindi ka susunod sa gusto ko, ibig sabihin nun, parang merong pinipilit siyang gumawa ng something, no, against his will. So, ang tawag dyan, coercion or grave coercion. So, kung hindi identifiable pa, humingi dapat sila ng investigasyon para ma-identify itong taong to at makasuhan. Oo nga, attorney. Kaya lang parang hindi rin sila sang-ayon na mag-imbestiga yung pulis. Oo nga. Ayan, tignan nyo, na-experience nyo yung dulot ng mga pinag-aalalaban nyo na parang tinitigilan ninyo yung national ID. Diba? Na yung national ID sana ay pang-register sa mga SIM card natin para malaman yung identification ng kung sino may number na. Sana mag-register na ng SIM cards. So, may national ID system. Meron na naman, pero voluntary yun. So, anong magagawa natin kung voluntary yan? Hindi natin mapipilit. At yung mga gustong mag-disappear, makaka-disappear. At yun kasi yung nagiging sanhi kung bakit may mga crimes na hindi nasusolve. Diba? Dahil ang hirap maghanap. Yung CCTV project, tandaan nyo? Yes, attorney. Tinutulan din ng kabilang parlor. Kasi daw, violation daw ng constitutional guarantee to privacy. Parang yung recording yata, attorney din, no? Yung mga ganyan. Anti-wiretapping. Hindi, kung wala siyang audio, hindi siya magiging wiretapping. Pero, at saka in public places, walang reasonable expectation of privacy na tinatawag natin. So, dapat, hindi ko nakukuha talaga kung bakit ayaw nila. In fact, di ba, ang daming ang suspicious. Kasi pinayagan na yung body cam sa PNP. Nasa na. Parang ilang beses na yatang tinanggihan yung specs ng sige na PNP, tapusin na natin yung project na yan para hindi na kayo mapagbintangan. Ang daming reason na parang nawalan daw kasi ng budget sa body cam. Dati attorney September. Meron ganong issue Bakit ayaw nyo? Ang dali-dali. Ang dami na nga nabibili attorney ngayon na parang pang surveillance na mga, alam mo parang may charger pa attorney. Yung charger na sinasaksak na may camera pala, tapos may bumbilya na may camera na attorney. Ang mura-mura, kumanga lang kayo sa Lazada. Yan. Attorney yun. Pangboso, panggawa ng scandal. Nakakatakot na ngayon attorney ngayon. Kasi yung pagpupunta ka, matutulog ka sa bahay ng yung bahay ng mga kaibigan mo. Na parang titignan mo pa kung may nakalagay na ballpen dyan na may camera, may keychain na may camera, yung bumbilya. Di ba, attorney, dapat pinagkukon din yun. Nire-regulate din dapat yung paglalabas ng mga ganyan, mga camera, mga technology na ganyan. Well, i-regulate natin. Mahirap kasi mag-regulate ng cameras. Ang pwede natin gawin is ipa-penalize natin kapag may misuse. So, meron din attorney, yung isa natakot ako dun, attorney, yung GPS, ikakabit lang dun sa gulong ng sasakyan tapos malalaman na kung saan ka. Malay mo. Merong mga maliliit na GPS. Attorney. Well, nakakatakot nga pagka private yung sa'yo dahil gusto ka nilang sundan. So, meron talagang reasons for you to be afraid for your security. Sa atin pa naman, di ba?
Dati nga, ang hirap. Minsan kasi mahirap na rin maglalakad kasi lalo na ikaw, itong si Drew daming nakakakilala pag Oo, magkasama nga. kami in public. Ay, ganun. Biglang may lalapit. Sikat na pala ako. Ay, grabe. So, Ay, sikat na eh. Hindi na kasi gumagana yung mga walis tambo namin. Walis tambing. Makabagong panahon na kasi. Di ba? Oh, ay, ang gwapo naman nun. May gwapo dito. Sige, ano. Hindi naman tayo naririnig dito. May gwapo sighting si Bruce, so magpapaalam na muna kami. Tapos na po ang isa pang, ano yun, Bruce? Hi, may mga taga-Ateneo, Aranea, tag-US pala. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo uli sa amin. Dito sa Tambayan, ang Tambayanan ng susunod na programa In the Heart of Business, kasama si Maru Pahatisarni at si Ron Merck on behalf of Attorney Awesome and Attorney Nick Nangit. Yes. And Drew Olivar, Mildred Natasha Jr., the third, the fourth. Ayan, Amanda Page. Follow me at Amanda Page. Thank Baka you. sumunod sila. Follow us at Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Yes. Paglanawan. We'll see you tomorrow. Bye. Tambayan sa DWIZ.